San Pablo eh? It's grooming time! Kung ikaw ay pedophile, tumawa ka. Kung ikaw ay groomer, tumawa ka. Sobrang utok ni Manyako, lampake kahit sanggol, basta minor, ingatan nyo sa brother nyo. Kung ikaw ay pedophile, tumawa ka. Kung ikaw ay groomer, tumawa ka. Sobrang utok ni Manyako, lampake kahit sanggol, basta minor, ingatan nyo sa brother nyo. Sobrang madami na po ang mga pedophile, manyakan content, iniiba nga lang ang style. Alagaan natin ang bata at ating palakihin. Kung ano itinanim mo, yun ang aking aanihin. Lahat ng nakikita nyong yaman, di akin yan. Galing yan sa aking magulang. Okay naman, in short, hampas lupang asa lang ako. Tas ano ang gagawin? Mambabastos ng tao. Kung ikaw ay pedophile, tumawa ka. Kung ikaw ay groomer, tumawa ka. Sobrang utok ni Manyako, lampake kahit sanggol, basta minor, ingatan nyo sa brother nyo. Kung ikaw ay pedophile, tumawa ka. Kung ikaw ay groomer, tumawa ka. Sobrang utok ni Manyako, lampake kahit sanggol, basta minor, ingatan nyo sa brother nyo. Lahat ay papasukin for the fame. Ayan ang game, pang mahina lang po ang shame. Balance game, kamukha manisid, mukha ko sa mga adults. Okay lang, mga minor naman, pera ang habol. Puhunan ko kapal na mukha, mahalaga sikat ako, taking natatanga. Tagahanga, mas bata, mas okay. Today is our grooming day. Ito na ang araw ni Sid mag-shine. It's grooming time. Kung ikaw ay pedophile, tumawa ka. Kung ikaw ay groomer, tumawa ka. Sobrang utok ni Manyako, lampake kahit sanggol, basta minor, ingatan nyo sa brother nyo. Kung ikaw ay pedophile, tumawa ka. Kung ikaw ay groomer, tumawa ka. Sobrang utok ni Manyako, lampake kahit sanggol, basta minor, ingatan nyo sa brother nyo. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest papansin na pag pinansin, mabilis pa sa kidlat, nagbubura ng po. The feeling strong, pero kabado naman talaga in real life. The biggest ever spoiled brat sa balat ng social media. The biggest clown, the clown of all clowns, Chris Brian. Pagsusuntukin sa ulo ang putang inang yan. San Pablo eh! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. So yun mga kahombre ko, marami-rami na rin tayong content na nagawa sa tao na ito. Ito pong tao na ito ay sobrang crazy at sobrang taas ng lipad. Ito yung klase ng tao na kailangan po as soon as possible na mabigyan ng leksyon. This guy is out of control. Makikita po natin yan sa mga actions niya. Nitong mga nakaraan, he's been called out by yours truly at sa aking mga kahombre, no? And now, nakuha niya finally yung hot seat and yung spotlight na hinahanap niya. At ngayon, mas lalo pong lumala ang sitwasyon niya since napansin natin siya. Noong nangyari ang mga nangyari at nabasya ng tuluyan dahil sa ginawa niya mga pagpapapansin, dahil finally nagkaroon na ng tamang pag-iisip, no? Ang mga tao at naisip na, wow, mali nga talaga.
Yan, nabash po siya. At dahil dyan, wala na siyang ginawa, kundi ipagpopost si MG at ipakita sa mga tao na hindi siya natatakot. Instead, itutuloy niya lahat ng ginagawa niya. Pero teka lang, oops! Kung mapapansin niyong lahat, bakit ba natin siya kinocall out? Kasi gumagamit siya ng mga menor de edad na kanyang binabastos sa contents niya without their consent, sa pagkakaalam natin, mga kahombre ko, no? Tapos, ina-upload niya. Ginagamit niya yung image ng menor at ginagamit niya. And proud groomer siya. 'Di ba? Pinopost niya. Pero, simula nung nagawa natin ng content itong tao na ito, itinigil niya na po yan. Ngayon, dun pa lang, mapapansin nyo na yes, umepekto ang Makagago What's Up Man and his Kahombres effect. Di ba? Umepekto po siya kasi itinigil na niya yung content na yon. Ngunit, sa kasamaang palad, akala nyo okay na, no? Hindi! Hindi! Ayan yung sinasabi ko. Mas lalo pong lumala ang tao na ito. Nag-start siya by taking a bath sa loob ng public CR, no? Sa loob ng mall. For today's video, tudluan ta mo maligo sa mall. So that's how you ligo in the mall, in the CR. Bless and love. Kung saan yung mga CR na yon hindi meant para pagpaliguan mo. Yung CR po na yon ay meant para gamitin mo. Para umihi at gawin yung bagay na dapat mong gagawin. Tama? Aba, hindi. Ito po, ipinilit ang kanyang sarili upang maligo. Diba? Nakakainit ng ulo, diba? First, nagkaroon siya agad, mga kahombre ko, ng warning sa isang mall. Kasi, obviously, hindi po pwede yung ganon. Tama? Bawal yon mga kahombre ko. Kasi, uulitin ko, yung CR na yon ay hindi meant para paliguan mo. Okay? So now, lumabas sa isang statement, yung ginagamit daw na tubig sa CR na yon ay recycled. And he doesn't care. For him, it's okay. Kahit dirty, basta maliligo ako. Tama? Nakakadiri, mga kahombre ko. Kasi meron pang time na yung mismong tubig sa flash ang ginagamit niya pampaligo. I don't know, man. Nasaan yung nakakatawang part dito? Hanggang ngayon, tinatry kong hanapin. Now, first, was a boom, di ba? Sumabog siya, naging controversial siya. Aba, mga kahombre ko, pumangalwa pa si brother. Pumangalwa pa po ang ating brother at ginawa niya ulit ito. Tudluan pa ta mo maligo. Dili na kailangan. Let's go. Dahil ginawa niya ulit ito, napansin ulit siya. So in short, ngayon, na-realize niya na kahit pala hindi siya gumagamit ng mga menor de edad na babae sa video niya, okay pa rin. Kasi mapapansin at mapapansin pa rin siya ng mga tao, di ba? Yun ang gusto niya. Kaya bakit dito tayo? Nabash na ako dito dahil kay MG. Dito naman ako ngayon. Ang galing, mga kahombre ko, pampalakpakan ng hinayupak na ito. Palakpakan ang puway ng inang yan. Ako! Ang galing, mga kahombre ko, sobrang galing. Tapos na tayo sa pagpapaligo niya sa sarili niya sa loob ng public CR ng mall. Okay, tapos na. Hindi niya na rin naisip yung kapakanan ng mga empleyado doon tulad ng security, ng mga janitor, ng mga tao na dapat nakasubaybay po, no? Even yung mga staff, nakasubaybay sa mga toilets ng mall. Hindi niya naisip na nalagay niya sa danger yung work nila. Kasi mamaya niyan, kumalat at makita ng management, sino ang masisisi? Paano nangyari na nakalusot yung ganitong klase ng tao sa ating banyo?
Diba? Possible yon. Pero hindi, wala siyang pakialam dyan. Basta ang mahalaga, merong clout. Yun po yung mahalaga mga ka-hombre ko. Parating tandaan, ha? Yan po ang mentalidad ni brother. Anyway, abante tayo mga ka-hombre ko. Aba, it was not enough. I need more hype. Napansin na tayo eh. I need more. Kinain na po siya ng sistema and I know this feeling very well. Nilamon na po siya ng sistema at eto na. Nagbiyahe siya sa may Coronadal at syempre, mag-iiwan siya ng malaking katangahan sa syudad na to. Pasensya na kayo ha. Kailangan nating magmura-mura kasi nakakainit po ng ulo mga ka-hombre ko, no? Bilang lumulugar, no? Sa ating lugar ngayon, hindi na tulad dati, no? Na nare-realize ko na Teka, pwede itong mapanood na mga bata, then papaano to? Yung bata na to, maiisip, uy, pwede palang gawin to. Maging kupal-kupal ako, tapos sisikat ako, o, diba? Ito yung bad thing, mga ka-hombre ko, na naayaw ko, knowing na meron na rin ako mga anak ngayon na mga bata, naiinis ako, no, na makita yung mga ganitong bagay. Anyway, meron pong tinatawag, mga ka-hombre ko, na round ball. Ito pong round ball na to, mga ka-hombre ko, is a nickname or common name for the city of Coronadal in the Philippines, which is the capital of South Cotabato and known as the Crown City of the South or Marbel. The history of Round Ball Coronadal refers to the history of Coronadal City, which was officially created as a city in 2000, mga ka-hombre ko. So, in short, ito po parang totem ng syudad. So, ito po sobrang halagang simbolo sa syudad ng Coronadal. At yung pagiging tanga niya po sa batas, no? Hindi po usually pwedeng masalba ang tao na ito sa pagkakakulong or kahit man lang sa isang fine. Kasi imagine ninyo, alam niya to sa sarili niya na ito yung simbolo ng syudad. And yet, binaboy po ng tao na ito. Okay guys, morning money drop. Na ako diri karon, kung kabalo mo asa ni na location, kuhaan na ang kwarta para ma-bless and love. Let's go. So anong plano niya? Ang gusto niya magkaroon ng chaos. In short, yung mga bata doon na followers niya, tataas doon para makuha yung pera nilagay niya sa tuktok. So that's a challenge. I really hope na itong Coronadal City, kayo po sana humanap ng hustisya sa ganitong klase ng sitwasyon. Hindi nyo ata nakikita yung malaking frame. Ang nakikita nyo lang isang malaking katatawanan to. This is not funny. Naging medyo katatawanan kasi nabash siya, so tumigil siya. Tama? Ngayon, paano kung natuloy itong challenge na ito? Ewan ko lang, Coronadal City, kung matatawa pa kayo. Nganong bawal man musaka sa statwa? Kinsay niingon na bawal na musaka? Gibot ngan gani ninyo gagdanan kay para masaka. So pwede ra kay gibot ngan man ninyo gagdanan. Og isa pa, wala ninyo gipadiran. Di man na private. Para man na sa publikong pagmasa. Og uman, vlogger man ko. Kung may nag-promote, i-promote na to ng mga statwa. Mong dapat musaka ko diha, mag-meditate ko diha. Kung natuloy yan, walang pumigil dyan. Kung natuloy yan, iyak tayo lahat dyan. Sigurado kagulo dyan para lang makuha kung ilang daan yung nilagay niyang piso doon sa taas. Baka magngalngal tayo niyan. Luckily na prevent, hindi naman nangyari. Pero sana naman, doon sa action na yon, no? Nitong tao na ito, mabigyan sana ng kaukulan na parusa. Hindi yung tatanggapin yun lahat, yung public apology niya. Kasi sa ganyang paraan, mga ka-hombre ko, we are looking at a type of vlogger na tulad ng mga taga-ibang bansa. For example, mga ka-hombre ko, si Vitaly. Yan po, papunta po siya dyan, mga ka-hombre ko. Papunta siya dyan sa Vitaly na yan. Hindi po sobrang layo ng agwat, mga ka-hombre ko, ha? Actually, parang mas malala na yung ginagawa at gagawin niya. By the day goes by, no, kung mapapansin nyo, palala po ng palala ang ginagawa niya. Na-call out natin sa paggamit sa menor. Lumipat siya ngayon sa gantong content. And then, lumipat siya dito sa Coronadal. And then, ito pa yung pinakamalupit.
Dahil siya po ay napansin na naman dito sa Coronadal City naman nababastusin niya yung history ng syudad na ito. Surprise! Lipat naman po siya ngayon sa religion. Yan naman, religion naman, di ba? Now you see kung saan po papunta ang tao na ito. Do you guys understand? Do you guys even follow kung ano nangyayari sa tao, sa influencer na ito? This will go out of hand to the point na baka magkaroon pa po ng trauma yung mga batang nanunood sa tao na ito. Kaya sana ngayon pa lang, bigyan na ito ng leksyon. Bakit ganito? Even yung Vice Mayor ng syudad ng Coronadal, parang tinanggap lang po, no? Ang kanyang paghingi ng sorry. So, I said sorry na I didn't have an idea na heritage park pala yun and restricted area yun. So, and then I came here in the city hall to talk to them, yung mga city government about what happened, and i-explain rin nila sa akin about what happened. And I said sorry na and I deleted the video and photos. That's all. Siguro si Madam ay hindi sa kanya pamilyar itong tao na ito, no? Pero sana naman po, Madam, nabigyan nyo naman ng leksyon. Hindi yung parang wala lang yung nangyari, no? Na nag-sorry lang, okay na. Hindi ganun yon. Kasi kung kayo ay titingin sa karera nitong tao na ito, he is here to build chaos, no? Sa komunidad nyo. He was there for that. Trust me, kitang-kita. Hindi ako nag-iimbento, Madam Vice Mayor. This is real. Sana man lang, no, nag-background check muna kayo sa tao na ito. Para at least na-realize nyo na wow, ganito ka palang kawalang ya, di eto ang gagawin ko sa'yo. Kasi, Madam Vice Mayor, sobrang dami pong nakakapanood dito. Kung sana, no, nabigyan nyo ng leksyon to, di matatakot yung mga followers niya na gayahin yung aksyon niya. Pero ngayon, dahil pinatawad nyo siya at pinag-public apology nyo lang, then maybe somebody else is planning to do the same thing. Kasi total, public apology will be enough. Yung pinost na in-erase mo na. Kasi na-captured ng radio Kasi pag umabot sa kanila, kinikinita ko na, papatawag ka talaga nila. May Muslim affairs dito. May mga dato dito. Magpapaliwanag na naman tayo doon. Sasamahan na naman kita. Parang ako na yung nagiging nanay ng mga vlogger nito. Sasamahan na naman kita. Basta dito lang sa AOR ko, walang problema yun. Pero pag magpatawag sila dun sa outside, hindi na ako pwede dun. I-pray lang natin. Pwede hingan mo na rin sila ng sorry. Hindi ko naman yun intention talaga. Okay? Relax lang. Ang lamig-lamig na ng kamay mo kanina. Nalalamigan ka o ano. Hindi mo naman ito inasaan, no? So ito, mga kahombre ko. Maigi pa po, no? National Commission on Muslim Filipino sa Davao Region. Na kahit papano, naglabas po sila ng statement nila. I'm happy about this. Ang subject po nito ay show cause order. Kailangan niya magpakita dito. It has come to the attention of the National Commission on Muslim Filipino Davao Region that you recently published an online post wherein you made fun of and trivialized the concept of halal by stating or implying the existence of so-called baboy na halal. Man, kahit ako hindi Muslim, pero sabi ko sa inyo, isa yan sa gustong-gusto ko na relihiyon, no? Ang Islam. Man, naiinis ako, imagine niyo Katoliko ako. Kapatid, magkano tong baboy nyo? 220. May baboy kayo halal? Grabe to. As you must be aware, under Islamic teachings and university-accepted Muslim practices,
Pork and all its derivatives are considered haram, forbidden. Thus, the notion of a baboy na halal is not only false and misleading, but also highly offensive and disrespectful to the beliefs, religious practices, and cultural sensitivities of the Muslim community. Ayan, totoo yan mga kahombre ko. Kasi, bakit mo to sasabihin? Alam mo nang mali to. Ngayon, sana si Vice Mayor ng Coronadal napapanood ito. Nakikita nyo naman po siguro, no? Imagine nyo, ganito yung take ng Muslim community sa Davao. Diba? Tas yung ginawa niya pa sa Coronadal. This is crazy, mga kahombre ko, diba? Diba? And so on and so forth. So, dapat hindi to sorry, hindi public apology to. Dapat may something else dito. Seryoso, mga kahombre ko. Dapat mapanagot. In line with the NCMF's mandate under Republic Act No. 9997, otherwise known as the NCMF Charter, to protect the rights and welfare of Muslim Filipinos and to promote respect for their religious practices, you are hereby directed to show cause within 5 days from receipt of this order. Why no appropriate legal, administrative, or other action should be taken against you for posting content that maligns and ridicules the Islamic faith and the principle of halal. Failure to submit a written explanation within the prescribed period shall be construed as a waiver of your right to be heard, and the Commission shall be proceed to take appropriate measures as may be warranted under the circumstances. Let this order serve as a stern reminder that freedom of expression carries with it duty to exercise responsibility, sensitivity, and respect toward the diverse faith traditions in our country. Makikita po natin dito na seryoso po ito, mga kahombre ko. So, tignan natin ang mga susunod na kabanata kung papaano to magiging ganap, no? Na literal na kaso sa tao na ito. Pero alam ko, mga kahombre ko, kilala ko to si Chris Bryan. Alam na natin galaw nito. Papakita niya na naman na siya ay hindi apektado. Siyempre, minimum yon. So, pag napakita niya na hindi siya apektado, he will feel strong again. And gagawa ulit siya ng kabalbalan. Actually, yun yung iniintay ko eh. Kasi meron pa po yung gagawing kabalbalan hanggat hindi siya talaga nabibigyan ng tamang leksyon. Sa ngayon, mga kahombre ko, na wala pa po na nabibigay na tamang leksyon sa tao na ito, ang masasuggest ko, kapag nakita nyo to, mag-ingat po kayo. Kasi for sure, meron at merong gagawin yan na hindi maganda. So, ingatan nyo po ang inyong mga sarili na lumapit sa tao na yan. Okay? At yun lang, mga kahombre ko. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.